Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Para bang lahat tayo ay nakaranas nito. Ang mga storya ng ating mga lolo at lola sa kanilang pinagdaanan noong panahon ng Hapon o World War II. Lalo na sa syudad sa Northern Luzon at mga malalaking kapuluan natin sa Visayas at Mindanao. Paano nga ba yung kwento nila? Okay, ganito daw. Maghuhukay sila ng lupa, magtatago sila dito at tatakpan ng mga makakapal na dahon upang hindi sila makita ng mga mananakop na Hapon. At kung ang mga bata at sanggol ay iiyak, tinatakpan ito kaagad. O hindi kaya ang mga eroplanong maiingay na kung tawagin nila ay tora-tora. Okay ba? Another video na naman na tatakpan natin yung background kasi hindi pa tayo nakapaglinis. Ayun, medyo madumi pa. So, hindi ba may mga ganito tayong naririnig na kwento sa ating mga lolo, lola? Yun bang buhay daw ng mga Filipino during World War II, which is hindi nga maganda, kailangan nilang magtago. Andyan obviously yung patayan, andyan yung hirap ng pamumuhay, and sadly hindi siya nakaka-enjoy, 'di ba? Hindi maganda yung pinagdaanan nila. Napakahirap. Tapos eto yung hindi maganda. Alam mo na nga lang na hindi maganda yung pinagdaanan ng mga lolo mo, lola mo, tapos hindi mo pa susundin yung mga utos nila. Talagang mga kabataan nga naman, no? Dahil nga sa pagsakop ng mga Imperial Japanese Forces sa Pilipinas, ang buhay ng bawat Filipino sa panahong ito ay nagbago. Ang dating taimtim at simpleng pamumuhay ay nabalot ng sigalot, putok ng mga baril at pagsabog ng mga bomba. Dahil sagana ang Pilipinas sa ating mga pananim, ang ating mga bigas ay kinukumpiska ng mga Hapones upang makasurvive ang kanilang puwersang militar. Kung kaya't ang mga mamamayang Pilipino ay nagtiis sa mga kamoteng kahoy, mga gulay na tumutubo kahit saan lamang, at mga exotic na farm insects para makasurvive. Ang mga kababaihan din ay itinago ng kanilang mga magulang upang hindi gawing pleasure o comfort women ng mga sundalong Hapon. Tunay nga na naging kalbaryo ang naging Japanese occupation sa Pilipinas, at ang ating ekonomiya sa panahong ito ay tuluyan ngang bumagsak at nagdulot ng man-made famine at severe inflation sa bansa. So eto ba yung naging dahilan kung bakit yung mga exotic foods na tinatawag dito tayo na humaling? 'Di ba? Dahil sa World War II, mahirap yung buhay, so kahit ano na lang, kumbaga, napaka-brutal din ng mga Japanese. Ngayon, somewhat na okay, maghalang sila, pero sana din wag nating makalimutan yung history, wag nating somewhat na mag-learn pa rin tayo. Ang samahan ng Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon ay binubuo ng mga resistance fighters na nagsagawa ng resistance movements laban sa mga Hapones na may bilang na 15,000 to 20,000. Mula sa iba't ibang panig ng Central Luzon ang puwersa ng Hukbalahap, kasama na rin ang mga American-led guerrilla forces, ay naging matagumpay sa kanilang mga sabotage at sa kanilang hangarin na pigilan ang mga misyon ng mga Hapones sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dahil dito, ang fighting spirit at goodwill ng mga Filipino ay hindi tuluyang nawala kahit na nasa kamay na tayo ng mga banyaga. Obviously, napakaganda ng Japan, right? Hindi mo siya matatawag na third world country. 'Di ba? Ano siya? First world country or second world? Ano nga ba yung mga pinagkaiba ng mga yan? Hindi ko rin alam. So, ngayon, ang pinaka-successful na country nasa first. Tapos, yung mga second world, hindi siya yung sobrang successful, pero hindi rin siya yung sobrang ligwak. Parang ganun. So, ganun ba? Ganun ba yung first world, second world?
And sadly, nandun tayo sa fourth world country. Ngayon, let's say naging maayos naman yung trato nila sa Pilipinas, sa mga Filipino, malamang sa malamang ang Philippines din magiging parang katulad ng Japan ngayon. 'Di ba? Which is maayos, malinis, madisiplina yung mga tao. Obviously, maganda yung ekonomiya nila. 'Di ba? Malamang sa malamang naalagaan ang Pilipinas. So, hindi ko sinasabing dapat nagstay yung mga Hapon sa Philippines. Ang akin lang dapat naging mas maayos yung trato nila sa Pilipinas. I think, sino ba yung dapat sisihin dito? Anyway, ang gusto kong i-point out is, ngayon napakaganda ng Japan. Wala akong masabing hindi maganda. I think, when it comes to their economy, when it comes to their defense, when it comes to yung overall na disiplina ng mga Japanese people, maayos. Kilala sila sa pagiging madisiplina. Kahit na rin yung mga hayop nila doon, yung mga deers, yung yumuyuko siyang ganun para magbigay galang. Senyales ng mga Hapon yun, 'di ba, na para magbigay ng respect to someone else. Imagine, pati hayop may disiplina sa Japan. At sino ba ang makakalimot sa trahedya ng Bataan Death March na kung saan nasa 78,000 na mga sundalong Filipino at mga Amerikano ang sapilitang pinagmarcha mula sa Bagak at Mariveles sa Bataan Peninsula papuntang Camp O'Donnell sa San Fernando noong April 9 to 17, 1942. Dito ay nasa 5,000 to 18,000 sa mga sundalo ang namatay dahil sa pagod o hindi kaya sa mga walang awang pagpaslang ng mga sundalong Hapon. Bakas pa rin ang mga alaala sa trahedyang ito, lalo na sa mga taong labis na naapektuhan ng mga pangyayari dulot ng World War II. Ang mga hindi makataong trato ng sundalong Hapon sa simpleng mamamayan na hangad lamang ang mamuhay ng mapayapa. Napaka-tragic, 'di ba? Ngayon, eto pa yung isang hindi maganda. Parang day by day, lalo na yung mga kabataan, I guess, somewhat na nakakalimutan yung ginawang pagbuwis ng buhay ng mga sundalo para lang makamtan natin yung freedom ngayon, which is nakakasad talaga. Kahit na yan, tulad sa mga movies, I don't think may mga sikat talagang movies patungkol sa pagsakop ng mga Hapon sa Pilipinas. 'Di ba? Para bang usually nasa Europa lang yung mga panood, palabas, mga movies about sa World War II. 'Di ba? Saving Private Ryan, ganyan, Eastern Front. Ano 'yun? It's All Quiet on the Eastern Front. Napakagandang movie niya. Again, sa Europa na naman. Parang hindi nabibigyan ng somewhat recognition din yung ibang bansa na nagtamo din ng casualties during World War II. So, ang akin lang, dapat kailangan alalahanin pa rin natin yung nangyari. Napaka-tragic niya. Andun pa rin dapat yung pagbibigay natin ng alaala, 'di ba, sa mga taong nagbuwis ng buhay, sa mga taong nagsakripisyo. Ngayon, ewan na. Hindi ko alam. Hindi ko na ma-explain ng mga kabataan ngayon. Utusan mo lang, galit pa. Isa rin ako dun. Medyo tamad din ako minsan. Hindi rin ako mautusan, but anyway, moving on. Sumatotal, nasa 500,000 to 1 million civilian and military casualties ang nasawi noong panahon ng mga Hapon. At dahil nga sa pagdating ng mga sundalong Amerikano kasama ang ating puwersang pangmilitar, ang pananakop at brutal na Japanese occupation of the Philippines ay tuluyan ng nagtapos noong August 15, 1945. Sa modernong panahon, ang Japan at ang Pilipinas ay nasa magandang relasyon na kung saan ay may bilateral trade tayo na umaabot ng $20 billion taon-taon. Pinaigting din nila ang defense at joint maritime exercise upang mas lalong maging handa ang Pilipinas laban sa modern threat.
Obviously, hindi naging maganda ang buhay ng mga Filipino during World War II. Imagine, no? Kahit lang mga kabata, it doesn't matter. Bata, matanda, babae, pwede kang mapatay. At syempre, kailangan nating matutunan yung history behind it. 'Di ba? Para next time, hindi na siya mangyari pa ulit. Ito yung what if scenario ko. What if naging colony nga talaga ng Japan ang Pilipinas? Panigurado walang corruption ngayon, no? Oo, sa tingin ko rin, hindi na kailangan pang mag-abroad ng napakadaming tao para lang maghanap buhay. Pwedeng sa Pilipinas na, 'di ba? Andun na yung business, booming na ang economy to the point na hindi mo na kailangan pang mangibang bansa. Hindi mo na kailangang iwan yung anak mo, family mo para lang magtrabaho abroad. Andito na yung trabaho, andito na yung opportunity to the point na wala na, hindi ka na mawawalay pa. 'Di ba? Makikita mo yung anak mo na mapagsasabihan mo siya if ever man mapapabarkada, right? Matututukan mo siya. Andun talaga yung pag-aaruga ng isang magulang. At the same time din, I think maganda ang magiging kakalabasan ng Pilipinas. Mas malinis, madisiplina, gaya ng Japan. I think yun sana eh. Yun sana yung tinuro ng mga Hapones nung nasa Pilipinas sila. Wala eh, may iniwan naman silang isang magandang positive thing, which is yung Yamashita treasure na hindi ko alam kung nasan na. Sinong nakakuha nun? Pwede bang pabalato?